Elisa, bantayan niyo mabuti ito si Angelica dahil napakadelikado dito. Huwag tayo magkasayang panahon. Dapat malaman to agad ni Mama. Doña Asuncion, may tumatawag po sa inyo. Bakit kaya kanina pa tawag ng tawag si Bernard? Celine, nabisto na ni Maita yung sikreto natin eh. Bantayan mo si Elisa ha, baka makontak siya ni Maita eh. Hello, Nay? Elisa, huwag mo mapabayaan ang kapatid mo kahit na anong mangyari. Hanggang dyan lang kayo. Kung ano man binabalak mo, huwag mo namang idamay ang bata. Yan lang muna. Mama, torture naman to for me to remember all this. Paano kung wala na sila? No! Nahulog sila doon, pero it doesn't mean na wala na sila. Buksan niyo. Ma'am Celine, sinasabi niyo po ba na nakita niyo ang mami niyo sa scene of the crime? Nakita kasi kayo ni Ma'am Elisa, nag-uusap doon. Yes, nakita ko siya. Ilang beses ko ba kailangan ulit-ulitin to? May baba pa kayo nakita doon? Wala nga eh. I went there and she was alone, okay? Ma'am, lumalabas na po na si Ma'am Jordana ang tanging witness. So what are you trying to say? Na may foul play dito? Hindi pa rin yung mami ko, siya may kagagawa ng pagkahulog nila. Ano bang klaseng logic yung ginagamit niyo? She just happened to be in the wrong place in the wrong time. Okay? Period. Celine, we're here para bigyang linaw yung kaso. We're not here to condemn anybody. I think it's best if we cooperate with everyone. Sinabi ng mami niyo na gusto mag-swimming ang Angelica. Kaya ito nag-dive sa cliff. Pasensya na po, pero 16 years old na po ang biktima. At hindi ba nito naisip at delikadong tumalon doon? Bakit hindi ito yung tanongin niyo? Mentally retarded si Angelica at irresponsible tong yaya niya. Di ba trabaho mo yun? Binabayaran ka para bantayan si Angelica? Inaalagaan ko si Angelica. Hindi dahil binabayaran niyo ako. Dahil kapatid ko siya. At kahit kailan hindi matutumbasan ng kahit ano ang pagmamahal ko sa kapatid ko. Ma'am, gusto po namin kayo imbitahan sa presinto para magkaroon ng linaw ang latest update sa kaso. Sir, nakita niyo na ho ba yung kapatid ko at yung nanay ko? I'm sorry, hindi ako makakasama kasi busy ako ngayon. Iniisa-isa ko yung mga permits para kay Bernard. Sorry. Ma'am, pwede ho bang ako na lang ho yung sumama sa kanila? Oh, ma, nakakairita talaga yung mga pulis na yon. Parang, just because kayo yung nandito, pinapalabas na lang kayo yung pumatay kay Tito. Ma, natakot ako na baka idiin ka nila eh. Don't be stupid, Celine, ha? Hindi nila pwedeng idiin sa akin yung pagkamatay nila, kuya. Unang-una, hindi ko plinano yon. Pangalawa naman, hindi ko talaga sila pinatay. Ang gusto ko lang naman, takutin sila para hindi na sila magsumbong kay Mama. Malas lang nila. Gagang Angelica yan. Pati ako, ihuhulog pa. Pero grabe talaga yung nangyari, no? Sobrang disaster. I know. Pero okay na rin yon. Kasi kung hindi ganun ang nangyari, eh malamang ko, nalaman din ng Mama ang sekreto natin at napalayas na tayo sa mansyon. Of course, I'm affected. Kasi, after all, Kuya is still my brother. Later na we'll die. Ay! Who wants to go first? Me! Siya naman! Ipinapangako ko, hindi makakarating kay Mama kahit kaninong sikreto mo. Eh, tanong mo muna dyan sa kuya ko kung okay sa kanya yung plano. Susundin ko ang gusto mo. Pakawala mo lang ang bata. Anyway, at least, alam mo ba, tumatalab na kay Mama yung mga pagsulsul ko sa kanya na lahat to nangyari ng dahil sa apo niya kay Angelica. Kaya ayan, medyo nawawala na siya ng interes na hanapin sila. Good. But what if buhay pa pala si Angelica? Eh, hello naman. Malay ba naman ng bata? Retarded nga siya. Paano niya pagtatanggol ang sarili niya? Pero, paano naman kung si Tita Maita pala yung buhay?
Well, good luck sa kanya, di ba? Not unless, mas mabilis siyang lumangoy sa mga pating, then go, malamang ko buhay siya. But no. You make a very good point. Di ba? Nakita po namin ito kayo ng umaga sa Bay Dalampasigan. Nagbabaka sakali po kami na ma-identify niyo ito. Kasi po, pag ganito po ang sitwasyon, kung sino pong may-ari ng damit ito, maybe prison dead. Maswerte ka pa rin kung tutusin. Sana man lang naramdaman mo kung gaano kasakit ang mawalan. Pero paano pa mangyayari yan ngayong wala ka na? Sana man lang natikman mo ang pait ng lahat ng pinaranas niyo sa akin ni Mama noon. Pag nagpakita dito ang lalaki yan, ako mismo ang papatay sa kanya. Life is so unfair, Kuya, di ba? Kaso lang yun sa'yo, tapos na. Samantalang yung akin, nag-uumpisa pa lang. It has only just begun. Ngayong patay ka na, ako naman ang mabubuhay. Goodbye, my dear brother. I'll see you in hell. Hindi ko to sa nanay ko. Andrew, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, may pag-asa pa na makikita natin silang dalawa ni Angelica. Oo, Elisa. At hindi tayo titigil kung hindi natin sila nahanap. Mama, wala nang mangyayari sa araw na to. They found nothing. Ang inaalala ko, sa tagal dumating ng rescue team at sa bagal nila maghanap, baka naman mas lalo pang mapahamak si Maita at si Angelica. If ever nga nabuhay pa sila. God. God, it's taking too long para mahanap nila yung mga nawawala. And it doesn't make any sense. Dahil if ever, baka bangkay din naman sila matatagpuan. I have to go. I have to leave this place. Kailangan ko nang may lipat si Bernard. Pero paano po si inay tsaka yung kapatid ko? Baka naman hubuhay pa sila. Huwag naman ho tayong umalis dito. Baka ho nandyan lang sila. Ayoko naman silang iwan. Oh, this is all too much for me. Oh my God. Nawala na ako ng anak. Ngayon, kung sakali naman, mawawalan din ako ng apo at madugang. Elisa, ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo para mahanap sila. But for now, I have to bury a son. Mami, oh! Ganda ni ate!
Nay! Elisa. Andrew, malas ba ako? Tiniis ko naman lahat eh. Lahat ng hirap nung mawala si Inay. Lahat ng pangungulila at pag-iisa. Lahat ng sakit. Pero ngayon may masasakit pa ba dito? Sinubukan kong magpakatatag. Pero takot na talaga ako. Paano kung wala na talaga sila? Elisa, naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Alam ko kung paano mawalan. Pero yung mawala ng ganito, yung mawala ng mahal sa buhay nung ganito, na hindi mo alam kung anong nangyayari. Yung nagluluksa ka pero wala ka namang pinagluluksaan. Siguro, kung nagkasakit sila at namatay, matatanggap ko pa eh. Dahil sigurado ko na aalagaan ko sila. Andrew, itataya kong lahat-lahat para sa kanila. Kung hihingi ng pagkakataon na mamatay ako para sa kanila, gagawin ko. Pero wala akong magawa eh. Sa totoo lang, matagal ko rin sinisi yung sarili ko nung nawala mama ko eh. Wala kang magawa eh. Nakita ko lahat. Pero wala kang magawa. Kitang-kita niya ako. Para lang akong tanga. Iyak lang ng iyak. Kasi nakita ko siyang binawiran ng buhay. Pinilayas kasi siya ng papa ko nun eh. Pinagbintangan siyang may ibang lalaki. Ano, Lisa, kung nakita mo lang kung paano siya pinagtabon. Alam mo, hayop eh. Gusto kong sumama sa kanya nun, pero natakot ako eh. Nagpapigil ako sa baba ko. Kitang-kita ako ng sarili ng mama. Doon lang siya. Wala akong magawa hanggat sa... Yan. Nasagasaan siya.
Kitang-kita ako. Sa harapan ko. Tumakbo ako sa kanya. Nakita ko siya doon nakahiga. Wala na. Huli ng lahat. Wala ako nagawa. Sorry lang ako na sorry. I was just sorry. Ang huling nasabi niya sa akin, na mahal niya ako. Ewan ko, Andrew. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na yata kaya. Lisa. Lisa, wala kang kasalanan. Ha? Huwag mong isipin na wala kang nagagawa. Ginagawa mo naman ang lahat para mahanap sila, di ba? Di ba? Isipin mo na lang na mahal ka ng nanay mo at ng kapatid mo gaya ng pagmamahal mo sa kanila. Hindi ka pwedeng sumuko. Tutulungan kita. Lisa, nandito ako. At hindi na ako natatakot na itaya ang lahat. Nandito kayo. Mawalang galang na ho. Baka pwede ho muna ang mama ko muna ang sumilip kay Kuya Bernard. Yeah, okay. Excuse us. Tsaka naiwan mo na. Bernard, napakabait mong anak. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos na pinigay ka niya sa akin. Pero ngayon kinuha ka na niya. Hindi ko maiwasang isipin. Hindi ko maiwasang tanong sa sarili ko kung bakit ikaw pa? Paano kitang ipagluluksa? Paano kitang iiyakan? Ako ang dapat mong pinagluluksa. Ako ang dapat mong iyakan. Hindi ko matanggap na pinagluluksa kita ngayon. Tawarin mo ako, Bernard. Hindi ko kaya.
may magandang balita tayong natanggap kanina lang. Nakikipag-unayan na rin po kami sa mga karatig bayan para mahanap ang kapatid mo. May isang maliit na ospital sa Binukalan at tumawag dito at nagsasabing may isang babaeng kaedad ni Angelica ang natagpuan at dinala doon. Medyo in-shock pa yung pasyente, pero ang mahalaga, nakaligtas siya at buhay. Salamat sa Diyos. Natagpuan po siya sa may baybay dito sa Binukalan na walang malay. Bukod sa mga galos sa katawan, wala naman pong major injury. Gising na po siya ngayon. Naitanong niyo ba kung anong pangalan niya? Hindi pa po siya makausap hanggang sa ngayon. Nakatulala lang po siya. Halika po, samahan ko po kayo. Sige. Kakaawa naman si Asuncion na wala na yung paborito niyang anak. Masama ba akong tao? Masama ba akong ina? Ma, sakit talagang isipin na siyang dahilan kung bakit namatay si Kuya Bernard. Baka mamaya hindi ko na makita si inay at ang kapatid ko. Ano kayang pakiramdam na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng sarili mong ina? This can't be true. Lola? Daddy's resting. Lola, you're liar. Gusto ko sanang humingi ng paumanin sa inyo. Patay na ang anak ko! At kailanman hindi na siya makakabalik sa akin!